Okay mga Lods, Chloe Dudut na naman tayo, but this time around it's the mother versus the friend of Chloe. Si yung mama ni Dudut versus yung tropa ni Chloe. Ngayon, eto lang kasi narinig ko si Josh on point nang parang nagagalit siya doon sa mga chumichismis dito. Well, ganito kasi yan, Josh. Ano lang, real talk lang natin to. Yung utol mo kasi is si public figure. Tapos alam lahat ng tao na may girlfriend siya. Tapos biglang nawala. So people will talk. Tapos may Reddit post pa na nagpa-pertain kay Chloe at kay Dudut. Yung pangalan nila nandun. So people will talk about it. Chichismisan lang yon. So ako, tapos yung utol mo pang babae, tapos yung mama mo, parang shinare yung post sa Reddit about dun sa car fan. So parang that actually is a counter testimony against kay Chloe. So ako, para sa akin, innocent until proven pa rin si Chloe. Wala naman siyang ginawang masama talaga kasi nga wala namang obligasyon ang isang girlfriend na pakasalan yung boyfriend niya. Kumbaga, all is fair in love and war pag doon sa level na yon. Wala siyang legal obligation doon. Ang pinopoint ko doon, sana intindihin nyo na kung nai-enjoy nyo pa rin yung mga content ni Chloe nung nasa Team Payaman siya, ngayon nawala na siya doon or siguro mag-move on niya sa buhay niya, please supportahan nyo pa rin out of her content and her personality. Wag naman yung i-ekesin dahil may mga nagawa nga hanggang ngayon is unverified pa rin siya. Unverified pa rin siya kaso may mga hints tayo. Pero at best mga secondary lang yung mga yan. Gets nyo? Unless maririnig natin yung dalawang source with proof na kung ano yung totoong nangyari, doon lang tayo makakapagsalita ng definitive. Para sa akin pa rin, Chloe is still a content creator na okay naman yung content niya if mahilig sa mga vlogging and mga sa pickleball na yan. Ako hindi kasi. So, now, let's read. Eto kasi nagbabangay na yung friends nila. Okay, sabi niya ganon. Sino ka? Kinuha mo post ko. So, you want a little excitement in your life. Be a hero. Bravo. At least, you are trying to be a nice friend to a person you don't know well. Yes. Wag mong utusan si Dudut na pagsabihan ako but di ka mag-comment sa wall at wag kang magpanggap na dami. So dami account lang pala to. Dahil walang nakakapigil sa akin, I have my own mind. Bakit ikaw? Sino ba nag-utos sa'yo? Manipulation ba tawag dyan? As we know, this is going to be not nice. Believe me, girl. I did not confirm nor deny all the accusation about your good friend. What happened to be a member of my family? Better specify that what is that true. Now the burden of proof is yours. Better be good and bring it on. Kasi madam, kwento ko lang sa inyo yung dating kasi sa amin mga nanonood, nakikimiron dyan sa storya nyo. Ang labas kasi sa amin, parang bakit nyo shinare? Kung hindi nyo kino-confirm or dinideny. Yeah, yung sharing naman, wala naman kasing liability doon. Pero ang idea kasi, bakit nyo shinare yung post na yun? Pwede nyo naman kasing sabihin na naghiwalay na. End of story. At saka maraming pasaring about dun sa cheating. 'Di ba? So, hindi kaming mga nanonood sa inyo, yun yung iisipin. Kasi nga, kayo yung pamilya 'di ba? Kayo yung malapit. Yung mga screenshot dyan is only proof that I reached to your friend without my family's knowledge and without Dudut's knowing. And she knew she's still my friend in FB. I wanted to fix everything and willing to sacrifice then face any consequences along the way. My son is not perfect nor malinis. What you see in him is what he is. But they love each other at sila ang may alam mo at what level. Nakasupport lang ako sa lahat. Then sa bagay din ito lang, yung tao, you just did not include yourself in a chaos that you aren't supposed to. Now, let's go to the screenshot kasi importanteng context yun dito sa usapan. Kasi yung friend ni Chloe kasi, nag-share siya shinare niya yung post nung nanay, gets? Ngayon, important context, mukhang friends sila sa Facebook or at least may nag-send na friend nung dun sa nanay, gets? So, eto yung screenshot nung nanay na sinasagot niya, gets nyo? Basahin natin. Sana nakita mo, Dudut, total friends naman tayo dito. Sana pagsabihan mo yung nanay mo sa mga ganitong post. Una, hindi totoo. Pangalawa,
makapagsalita kala mo ang linis, nananahimik yung kaibigan ko, which is pertaining to Chloe. Now, again, this is another counter narrative doon sa pinag-uusapan na car fans. Sila, dinideny nila etong laman na to. Kasi ako rin naman, hindi ko naman pinaniniwalaan yan obviously. Kasi nga, dininay na ni Chloe, meaning to say, and meron pang isang kaibigan na kino-corroborate yung storya ni Chloe na hindi daw totoo yun. So, it seems to me that the breakup is most likely has a different context altogether kung pagduduktong-duktongin mo yung mga kwento. Ang hindi ko lang kasi gets dito, wala kasing nagsasalita sa kabilang panig. Ang nag-aaway, yung mga people around them, di ba? Ngayon, eto na yung friend ni Chloe. Kaso nga lang talaga, warningan ko lang yung mga makikisali dito kahit nasa ang kampo kayo. Siguro, mas more on dun sa kabilang parlor na hindi kayo ganun kakilala sa social media. Kasi I believe people already have decided kung sino yung mali or tama dito. Pero ang akin lang, please keep an open mind. Hindi pa kasi natin alam lahat ng storya eh. Gets nyo? So, mahirap nating i-bash yung mga nagtatanggol sa kabilang side at saka dito. Gets nyo ba? Ang akin lang, yung understanding natin kung ano yung storya. Pero nakakagulat kasi, bakit shinare to nung parents? Nung mommy at saka nung utol ni Dudut. So parang ang lumalabas sa mga nagmimiron, parang totoo, di ba? Pero again, sinabi na nung kaibigan na hindi siya totoo. Most likely, iba yung storya. Siguro, meron ng iba si Chloe, siguro lang mas parang kapanipaniwala yun eh. Or napalitan na agad si Dudut dahil matagal na silang hiwalay. Pwedeng ganun eh. Pwedeng ganun yung storya eh. Mas gugustuhin ko yun kasi mas nandun yun sa normal trajectory na naghihiwalay. Ang pinapoint ko rito, ayoko din kasing masira si Chloe just because of the Reddit post. That's the reason why kino-cover ko to eh. 'Di ba? Paulit-ulit ako dun sa sinasabi ko, presumption of innocence, 'di ba? Lagi kong sinasabi sa inyo 'yan. May side siya ng storya, lagi kong sinasabi ko sa inyo. Hindi ko naman kilala yan si Chloe. Wala naman akong magigain dyan eh. Actually, mas may magigain nga ako pag sinaydan ko si Dudut eh. Pero bakit pinapatas ko yung salitaan dito? Kasi una, responsibilidad ko yon bilang isang publisher dito sa Nico David Channel, di ba? Pero ang akin lang, gusto ko lang sana sanang maintindihan nyo na na etong mga bagay na to ay may dalawang side lagi yan. Okay? Ang problema, hindi naman sila nagsasalita. And ang akin lang din, sana lang din advice ko sa parents, sa family ng magkabila and friends din, last na sana to. Huwag nyo nang pahabain pa. Huwag na kayong mag-comment. Gets nyo? Kasi habang magko-comment kayo, mag-uusap yung tao. Ako syempre, ko-cover ko yan kasi nasimulan ko na eh. Ano naman yan, disservice naman yan doon sa mga tao na tumututok dito sa issue na to na nanonood sa akin, di ba? Responsibilidad ko sa kanila yan. Ang responsibilidad nyo bilang magkaibigan nila, i-cater nyo yung needs nila para makapag-move on. Yan yung kailangan nyong gawin ngayon. At saka kay Chloe din, talagang hindi mo maiiwasan kasi itong issue na to because of the reach ng Team Payaman. Not because kailangan mo siyang sagutin, required kang sagutin. It's because of the relentless people will from now on until the end of Kingdom Come na malaman nila yung story. I will always ask people. Pero ang akin lang doon sa mga taong magtatanong, tanungin nyo na lang bakit sila naghiwalay. Wag yun na yung mga nababasa natin sa Reddit na may mga denial naman parehas na panig. Diba? Naintindihan? Ngayon, naglabas ng screenshot yung mama ni Dudut. Okay, ma'am, lang po, advice lang ulit. Wag po tayo maglabas ng screenshot ng conversation ng kahit sinong tao nang walang pahintulot dun sa dalawang magpanig. Okay? Kasi po, hindi po tama yon. Sana, na lang to, last na sana to, ha? Guys, mali yun na maglabas ng screenshot nang walang paalam dun sa magkabilang panig. Hindi lang dahil kunyari may kausap kayo tapos maglalabas kayo ng screenshot nila, kailangan magpaalam muna kayo. Okay? Happy birthday po tita, enjoy your day, God bless po. Sabing thank you. Hello Neng, musta ka na? I'm sure
I'm sorry sa nangyari sa inyo ni Dudut. So, ngayon ko lang nalaman, di ko talaga maintindihan yung paliwanag niya. Sana huli kayo pa rin. Dito lang kami para sa inyo, be strong. Okay, so it seems to me na mas maaga pa pala yung breakup nila, 'di ba? Mali ako kasi sabi ko at least first week ng December. Hindi. Matagal na silang hindi okay. December 13. Siguro, nalaman lang yan ng mga friends nila ng much later time. Kasi, tandaan nyo, naka-attend pa siya ng Christmas party ng Team Payaman. Naka-attend pa siya ng New Year's Eve ng Team Payaman. Meaning to say, mga Lodi Bells ko. Pero, under the rocks na yung kanilang relationship nung mas maagang panahon pa, 1 month before pumutok tong issue na to. So it kind of makes sense now na siguro they were trying to work it out, 'di ba? Mas magandang isipin 'yun eh. Ngayon, bumalik tayo uli sa subreddit kasi ngayon meron na tayong full context kung ano ba talaga yung mga inner machinations or yung mga behind the scenes nitong storya na to. Let's go. So, ngayon, given all that context, kasi mas magigets nyo yung second page. Una, may cheating ba? Pangalawa, nagsorry ba siya kay Dudut? Pangatlo, may car fan ba? Pang-apat, kailan nagsimula ang cheating? Ilang beses nang ginawa yung cheating? Pang-anim, mag-research ka. Pang-pito, ask mo siya kung ba't hindi niya seen yung message ko. Long press lang. Kasi pag tinignan mo kasi yung asan na ba yon? Eto, mukhang meron pa silang messages eh, di ba? Ayan lang meron pang Sunday, nag-message pa siya nung December, ng isang Sunday ng December at the very least. So, ibig sabihin talaga, it's very deep, okay? Pang-pito, ask mo siya kung bakit hindi niya seen message ko, long press lang. Pangatlo, bakit kami pagsasabihin mo? Ang tagal na nagsisirculate ang chismis tungkol sa friend mo. We tried to hide it para sa peace ni Dudut pero tinira nila yung anak ko na ayaw niya magsalita. Yun nga. Okay? Pagbigyan nyo na yung dalawang panig kung ano man yung issue nito. Yan yung... hindi kasi natin talaga alam. Kasi ganito what if mas maaga pa sila naghiwalay, okay? Naghiwalay sila siguro November, okay? Tapos, may rebound agad si Chloe. Pwede yun eh. Wala naman kasing hard rules pagdating sa kung sino yung susunod mong relationship. Pwede yun. O Nico, chinichismis mo yan? Hindi. Binibigay ko lang sa inyo yung posibilidad ng relationship para hindi kayo masyadong magalit sa isang panig. Para maintindihan nyo sila on a critical level. Oh, 'di ba? Miski dito, magagamitin natin ng critical thinking. Ayan, pang-siyam, ikaw ba yung nasaktan? Dami pa pero tama na muna. Sorry guys, I broke my promise to rest my case about this. May nagpaka-hero eh. So, very rabid kasi yung dating ni Mami rito. And I understand her, anak niya kasi yan. Okay, ganun lahat ng nanay. Kahit na laging may cognitive bias yan na tinatawag sa anak nila, di ba? Kasi nga anak nila di syempre matik yun. Now, again, balik tayo dun sa idea na kasi pwede nang matagal silang hiwalay or pwede nang on and off yung relationship nila, di ba? Off the rocks yun, di ba? Pwede kasing ganon. Hindi natin kasi alam lahat ng detalye. So, hindi tayo pwedeng maging biased towards one side or another. Ngayon, since nag-deny yung friend ni Chloe na wala yung car fan, I would understand na wala yan. And may ina-allege siya, sabi niyang ganun, na meron din ginawa si Dudut. Hindi ko alam yung ginawa ni Dudut. It could be the case na may mga pinangako na hindi na napako or merong ginawa na hindi ka aya-aya, pwedeng ganun. Whatever it is, kung ano man yung kung ano man yung ginawa ni Dudut, kung ano man yun, I would like to understand hindi yun naging okay din kay Chloe. Again, dalawa yung tao sa relationship eh. Si Chloe and si Dudut, sila lang ang nakakaalam nito kung ano man yan. Ang akin lang, wag tayong magalit sa isang panig just because may narinig tayong katarantaduhan sa Reddit. Reddit is pugad ng chismis yan. Ako, ang ginagawa ko, hinihimay-himay ko yung mga storya doon para
at least maano natin, masanitize natin at makakuha tayo ng aral dun sa basurang nakikita natin. I-recycle natin sa mas maganda. Again, payo kay Dudut, kung ayaw magsalita, walang pumipilit. Kaya nun din kay Chloe. Pero kay Chloe lang, ang sinasabi ko lang kasi naiipon yan. Naiipon yung mga storya na yan. Maiipon yan, dadami yan, hanggang sa puputok yan. Pagka nagsalita ka or may nabanggit ka, ayan na. Yung mga pages na hindi lang naman ako yung gumagawa nito, may mas malala pa sa akin, sila makichismis, di ba? Si Showbiz, di ba? Yung mga Showbiz na ganon. Mas malala pa sa akin yun kasi nga sila, mabilis talaga sila. Eh tayo kasi opinion, yung ganitong mga opinion based, nilalagyan natin ng aral yan. 'Di ba? So sana lang ang aral natin na makuha rito is there are always two sides of the story. Okay, wag nating i-vilify agad si Chloe at wag natin lalong i-vilify din si Dudut at yung mga taong nagmamahal sa kanila sa paligid. That includes the family and the friends. Okay? So good night na ha. Last na to ha. Last na for now. Gege mga lods.